Okay, another video para sa guide sa inyong learning activity worksheets. Now, our competency today, o ang lesson natin today is about types of characters according to roles. Ano ba yan? Di ba sa kwento, meron tayong mga tauhan o kapag nagbabasa tayo ng kwento. And this time, alamin natin yung different types. Okay? So, meron kayong nakikita dyan. Types of characters according to role. Yung una is yung tinatawag natin na protagonist o yung bida na tinatawag. Main character, di ba? Now, mga main character, yan, siya yung main character sa story, often face challenges and changes throughout the story. Di ba? May pagsubok, tapos nalalagpasan niya yung pagsubok. Di ba? Example, Maria Makiling is the protagonist in the Philippine legend, Maria Makiling. Okay? Siyempre, yun yung title. Siya yung bida. Now, kapag may bida, siyempre meron tayong tinatawag na kontrabida naman. The terminology there is what we call antagonist or the opposing character. Siya yung anti, di ba? So, the character or force that creates problems for the protagonist, di ba? Parang si Batman, meron siyang Joker. Yun yung kalaban niya. Si Goku, ang kalaban niya si Frieza. Si Luffy, marami siyang kalaban. So, parang ganun lang yun. Example, yung mga abusive friars, yung mga pari noong panahon ng Kastila sa No Limit Tangere. Okay? Yun, alala nyo yung sinulat ni Rizal. Now, meron din tayong tinatawag na supporting character. So, hindi siya bida, hindi rin siya kontrabida. Nandun siya o ginamit siya ng right ng author para may role. May role siya dun sa kwento. Halimbawa, characters to help develop the story. Minsan, sinusuportahan niya yung main character. Example, ang example na binigay dito, Basilio and Tasio are the supporting characters in No Limit Tangere. Sa iba sa inyo, nabasa na yung No Limit Tangere, yung iba, hindi pa. So, I expect na basahin nyo yan. Pagdating nyo ng grade 8, actually, pwede nyo na basahin nyo yung grade 7. No? So, meron din tayong tinatawag na types of characters according to development. Sa kwento kasi, may mga tauhan, hindi lang bida, kontrabida natin sila kina-classify. So, tingnan natin, meron tayong 4. Una, yung dynamic. Pag sinabing dynamic, a character who changes, nagbabago because of experiences or conflicts in the story. No? Halimbawa, yung sa unang part ng kwento, masama siya. And then because of the event, naging mabuti siya. Diba? Yun yung dynamic. Nagbabago siya. Kabaliktaran naman na ito ng static. Pag sinabi namang static character, the character remains the same throughout the story. So kung masama siya sa una, hanggang sa namatay siya, masama pa rin siya. So hindi nagbago. So dynamic and static. Meron tayong tinatawag na round character. No? A character with many personality traits and emotions. Marami siyang ugali. Hindi natin alam. Meron naman dito flat. Pag sinabing flat, kabaliktaran ng round. A character with only one main trait or characteristic. Kung kaibigan siya ng protagonist natin, mananatili siyang masayahin lang, nandun lang, supporting lang. So, walang twist, walang plot twist. Okay? So, round character, maraming personality traits. Nagbabago siya. So, yeah. Now, siguro naman, pwede na nating sagutan yung unang activity. Ayan. So, direction. Ano bang gagawin? Read the excerpt carefully. Identify the characters and describe their roles by filling in the table below. So, may table tayo. Basahin natin. Ibong Adarna. 3 prinsipe ang naglakbay upang hanapin ang mahiwagang Ibong Adarna. Si Don Juan ay matulungin at matapang, ngunit naiinggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. So, yun. Characters. Si Don Juan. Sa tingin mo, ano si Don Juan? Ano ang niya? Don Juan ay protagonist. Bida. Siya yung bida eh. Sulat mo.
Ano yung susulat mo? Kopya, protagonist. Yung mga kapatid ni Don Juan, ano siya? Okay. Magkapatid ni Don Juan, siyempre, kinukontra yung kapatid nila, antagonist. O ibong Adarna, ano kaya siya? O kayo na sumagot, ha? Siguro naman alam nyo na kasi tatlo lang yan. Now, meron dito, activity number 2. Who's that character? Sino yung tauhan na yun? So, identify daw natin kung anong type of character is being presented in each following passage. So, mahalaga dapat nababasa nyo siya. Pangalawa, dapat nauunawaan nyo yung binasa nyo. So, ito yung choices. A, B, C, and D. Okay, now, tignan natin. Number 1, example lang. In the Match by Francisco Arcellana. Hindi pa natin nababasa to, pero basahin muna natin. Nana Emilia, yung character dito ay si Nana Emilia, remains a loving and caring mother throughout the story. She continues to value family, memories, and tradition. So, ano siyang character? Diba? Kapag ang character ay hindi nagbabago, static. Okay, so letter B. Sulat, letter B. O, dito naman, sa Centipede. O, in the Centipede by Ronnie Diaz. Eddie. O, yung character na si Eddie changes from anger towards his sister to realization and understanding after the conflict. So, galit daw siya sa kanyang sister yung una, and then nakapag-realize siya na, o na-realize niya na, o nagkaroon sila ng pagkakaunawaan after the conflict. So, what is the answer? O, kabaliktaran na ng static ay A, dynamic. Okay? O, dun sa 3 and 4, o, kayo na sumagot niyan. Okay, so that ends our video for this time. So abang-abang lang sa next upload na.